Transport Network Companies or TNVS will be getting a reprieve as the LTFRB defers the holiday surge price caps implementation to Saturday, December 20. The price cap was supposed to start today, December 17. According to LTFRB Chairman Vigor Mendoza, the postponement gives TNCs more time to comply. The holiday surge price cap will take effect until January 4. Request po ang ating mga TNC for additional time in order for them to adjust their readjust their program para ma-implement nila mabuti not only yung bagong surge price cap on the front end, pati yung back end system nila na hindi sila kakaltas dun sa surge price na pinapa-implement na natin. Mendoza further explains that the price cap is part of their data gathering for the planned fare matrix for Transport Network Vehicle Services or TNVS. He appeals to TNVS drivers to not push through with their offline protest. Ang inihihilang naman natin sa kanila, pakita nyo sa amin yung komputasyon kung bakit sila manlugi para mas lalo kaming makapagtugon sa kanilang mahinaing. Marami tayong may datos tayo na pwede ipakita sa ating mga hanakay kung bakit ganito ang presyo natin. Now let's talk about this issue further with our first guest tonight. We have Laban TNVS President Leonardo De Leon. Magandang gabi po sa inyo. Welcome to The Big Story. Magandang gabi po, Ma'am Ces, Ma'am Sean, and Ma'am Pauline. Magandang gabi po sa inyong mga taga-subaybay. O ano naman ang tugon ninyo sa apela ng LTFRB? Yung mga nakaraang araw po, medyo nagpanik po ang mga kasamahan natin na TNVS drivers dahil nabalitaan natin yung memorandum circular na inilabas ng LTFRB ay siguradong mababawasan ang kita ng ating mga kasamahan na drivers ngayong holiday season. Pero naliwanagan naman po yung ating mga kasamahan na TNVS driver dahil tumulong na rin naman po yung Transport Network Company kung saan po sila bumabiyahe. Nagkaroon po na isinolder po ng isang TNC, yung InDrive na kung saan sila bumabiyahe, yung nawawalang kita ng mga driver sa pagtapyas ng mga ng surge fee ng TNVS. Pero hindi lahat. Actually, hindi po lahat, pero sana dun sa mga ibang transport network company, Pasko naman, panahon na para magbigay naman. Total, matagal naman na silang kumikita dyan sa mga TNVS driver na kasamahan natin, panahon naman para magbigay sila ng kahit papaano subsidiya or i-shoulder na nila yung mawawalang kita ng mga kasamahan nating drivers. Hindi kaya nga dapat sila ang, hindi naman awayin, sila ang dapat hingan ninyo na lakihan naman ang share ng mga driver. Hindi ba? Totoo po yun, Ma'am Ces, at pinapanawagan nga natin sa LTFRB na i-regulate ang mga commissions ng Transport Network Company. Kahit papano, ay pag bumaba ang komisyon na kinakaltas sa mga drivers, kikita naman ng maayos at malaki-laki ang may uwi ng mga drivers sa kanilang mga pamilya. Okay, so ibig sabihin, di na kayo magsa-strike o nandyan pa rin ba yung inyong threat na mag-strike? Medyo kumalma po ngayon dahil nga po may transport network company nga na tumulong, pero dun sa ibang mga transport network company na doon nagda-drive ang mga TNVS ay patuloy pa rin po ang ating pakikipag-ugnayan sa kanila kung okay na ba sila sa sistema or tulong ng TNCs sa mga TNVS driver. Sino ba yung nagbigay ng subsidy? Pwede mo ba pangalanan? Yung sinabi mo na kanina. Yung nabanggit ko po kanina, yung InDrive po. Okay. Galing po sila InDrive. sa 10%. Yes po. 10% commission. Ngayon po, nagbaba po sila. Halos 5% yung binigay nila na
pagbaba, no? Pagbaba ng komisyon nila para lang mapalitan yung mga nawalang pamasahe doon sa surge fee. At ngayon po, inumpisahan na nila yon, hindi na nila inantay yung December 20. Kaya po, marami pong nagpapasalamat at TNVS driver na tumatangkilik po dito sa InDrive.